nagkasabay-sabay po ang ilang issue na may kinalaman sa ating ugnayang panlabas. Kaya minabuti po naming makausap si Foreign Affairs Assistant Secretary at Spokesperson Raul Hernandez. Magandang tanghali po, Asik Hernandez, si Kirby po ito. Magandang tanghali po, Kirby. Opo, Asik, kaugnay pa rin po ng usapin sa West Philippine Sea, mapipilitan pong humarap ngayon sa International Tribunal ang China. Ano po ang inyong saloobin tungkol po dito? Gaya ng sinabi ni Secretary Lacerda, at sinabi na rin po ito ni Secretary De Rosario, na ang mangyayari po dito ay magiging compulsory arbitration ito, proceedings for both the Philippines and China. Opo. Asik, ano po ba ang ibig sabihin ng compulsory arbitration para lang po sa kapatiran ng lahat? Ang ibig sabihin po nito ay kahit hindi sumang-ayon yung isang partido dito sa proceedings na ito, magpapatuloy yung proceedings na ito para makagawa sila ng judgment or decision about the pleadings of one party. Alright, may ibang issue naman po. Asik, kamakailan po ay nagkaroon po ng hostage taking dyan po sa may bansang Algeria. Kamusta na po ang estado po ng ating mga kababayan na naipit po doon sa hostage taking ngayon? Well, kagabi, mayroong report na dumating sa atin na ang Pilipino na positively identify ng ating team doon sa Algiers. So sa ngayon, 8 Pilipino na ang confirmed na namatay resulta doon sa pag-atake ng mga militants in Amenas gas field in Algeria. Okay po. So 8 namatay at isa pang Pilipino ay missing or unaccounted for. Okay po. In particular po, ano po ang assistance po na ginagawa po ngayon ng Department of Foreign Affairs doon po naman sa mga naiwan po dyan sa Algiers po? So ngayon, mayroon pa tayo 4 na mga Filipino na nandoon sa hospital, sa Al-Azhar Clinic Hospital sa Algiers. At ito ay minomonitor ng ating team sa Algiers at inasikaso yung kanilang agarang repatriation. Sa ngayon, yung ating team ay nakipag-ugnayan sa pati na sa mga Algerian authorities para sa pag-review, document at identify ng isa pang Pilipino na nawawala or unaccounted for. So lahat ito ay gagawin ng ating team, basically ayusin din yung repatriation ng 4 na nagpapagaling doon sa hospital. At sa ngayon, ang gagawin is mostly documentation procedure for the identified bodies. Ibig sabihin, maraming mga documentary requirements that have to be complied with in order to proceed with the repatriation of the remains of our OFWs. Okay, Asik, sa issue ng po ng Tubataha, ano na po ang estado ngayon ng problema po natin dito habang nakasadsad pa rin po patuloy ang USS Guardian doon po sa karagatan? Yeah, Kirby, the latest in Tubataha, I think we better ask the Secretary of the OTC because he is the one in charge of this now. So ibig sabihin na Asik, patuloy pa rin yung katulad po ng mga lumalabas sa balita ay hanggang sa mga oras na ito ay nandoon pa rin po yung Navy ship po ng Amerika na USS Guardian sa Tubataha. Yeah, mukhang nandoon pa rin po. Alright, sige sir. Panghuli na lang sir, mensahe po sa ating kababayan. Kaugnay pa rin po nung mga kaguluhan po na nangyayari po, lalo na po sa mga OFW po. Well, sa ngayon po, yung Department of Foreign Affairs ay ginagawa lahat ng dapat gawin para matulungan yung ating mga OFWs na nandoon pa sa Algeria at inasikaso rin yung mga pag-repatriate ng mga labi ng mga namatay doon sa Amenas sa Algeria. Hopefully, magawa natin kaagad with the cooperation of the Algerian government as well as with the employers. At
Syria naman, patuloy yung ating repatriation. Mayroon na tayo mga 3,370 plus na repatriate since last April. So patuloy po yung ating campaign at effort na maipalabas natin yung ating mga kababayan out of harm's way doon sa Syria. Okay. At syempre, Asek, bukas po ang aming himpilan, ang Telebisyon ng Bayan. Kung meron po kayong mga importanteng announcement, galing po isa inyong tanggapan. Sige po, we will always let you know kung mayroong mga updates kami. Pero sa ngayon, mayroon kami isang hotline na gusto namin pamahagi sa inyo. Sige po, sir. Na makakatulong para sa mga next of kin, mga kamag-anak ng mga OFWs na nandoon sa Algeria. At ito ang number. Sige po, sir. 0947 179 8064. Ulitin lang po natin, Asek. 0947 179 8064. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Si DFA Assistant Secretary at Spokesperson Raul Hernandez. Magandang araw po, sir. Thank you very much, Kirby.